Unang pagkakataon na makatawid ng mundo dahil sa truck con, pero hindi biktima ang lalaking ito. Siya ang driver ng truck con. Iniliko niya ang truck para iwasan ang isang batang babae kaya sumalpok ito sa pader at napunta siya sa ibang mundo. Ang mundo na napuntahan niya ay isang nobela na nabasa na niya noon. Imbes na ipagpatuloy ang pagiging alipin sa mundo niya dati, ngayon ay napunta siya sa katawan ng isang mayaman at spoiled na yaong master sa isang pamilya. Ang masaklap, isa siyang kontrabida, si Campbell, sa nobelang E. Phoenix Arrogant Heaven, yung tipo ng karakter na parang walking experience points para sa bida. Isang sulyap lang, nakukuha na agad ng bida ang lahat. Dahil sa alaala niya mula sa dati niyang buhay, agad na pinili ng binata na baguhin ang takbo ng kwento. Pero ipinakita sa kanya ng propesiya sa libro na kung babaguhin niya ang kinahinatnan, sa huli ay pagpuputol-putulin ang katawan niya. Parehong masama ang kahihinatnan. Paano kaya makakayanan ito ng binata? Abangan. Pagkatapos ng malagim na aksidente, nagising si Moon sa isang marangyang kama na may pagtataka. Kung tama ang pagkakaalala niya, namatay na siya sa isang aksidente sa sasakyan, di ba? Sino ako ngayon? Hindi siya makapaniwala habang tinitignan ang kanyang kamay. Nakatawid na ba ako ng mundo? Pinagmasdan ni Moon ang buong silid. Ang mga gamit at dekorasyon ay may estilo ng korte sa kanluran. Lumapit siya sa isang salamin. Nandun ang mukha na halos kamukha niya noong siya ay 17 o 18 taong gulang. Unti-unti niyang napagtanto na nakatawid nga siya ng mundo. Shit! Saan mo ba ako dinala, Diyos ko? Lumipas ang mga sandali ng pagkabigla. Nagawa ni Moon na pakalmahin ang sarili. Sa pagbabalik tanaw, gwapo rin pala ako noong bata pa ako. Medyo tama rin ang pagkakagawa ng hitsura ko. Siguro, isa itong mundong parang laro. Bigla niyang naalala ang isang napakahalagang bagay. Sandali. Truck, pagtawid sa ibang mundo. Hindi kaya isa lang itong ilusyon sa isip ng isang matandang lalaki na tamad at mataba? Kinuha ni Moon ang isang maliit na kutsilyo na nakapatong sa mesa. Nagpasya siyang kumpirmahin ito. Isang linya ng dugo ang dumaloy. Nang makita ang sugat sa kanyang kamay, napagtanto ni Moon na gumawa siya ng isang malaking kamalian. Kahit bahagya lang, masyadong matalim ang kutsilyong ito. Ang sakit. Totoo nga. Nakatawid na nga ako ng mundo. Isang alaala ang biglang pumasok sa isipan ni Moon. Si Moon Campbell ay nagkasala ng paghamak sa maharlikang pamilya. Inalis ang kanyang titulo at ibinaba bilang ordinaryong mamamayan. Ang krimen ay hindi mapapatawad. Parusa, permanenteng pagpapatapon. Hindi maaaring pumasok sa teritoryo ng imperyo. Sinumang sumuway, papatayin. Napahawak siya sa kanyang ulo at walang magawa na bumuntong hininga. Hindi pwede tuti. Noong una, akala ko nagkataon lang ang pangalan. Hindi ko akalain na makakatawid ako sa katawan ng lalaking to, ang bobong at walang utak na yaong master, ang blonde na kontrabida na hindi man lang kasing lakas ng isang elite monster. Naalala niya noong nagpuyat siya sa pagbabasa ng nobelang ito. Moon Campbell, Phoenix Arrogant Heaven, pinakamalakas sa kasaysayan, ito ang pinakasikat na nobela na nabasa ko bago ako mamatay. Isa rin ito sa mga iilang kwento na sinusubaybayan ko araw-araw. Ang pangkalahatang nilalaman ng librong ito ay, ang babaeng bida ay isang anak sa labas ng isang bumagsak na aristokrata. Sa kanyang paglaki, patuloy siyang nagpapalakas, tinalo ang napakaraming demonyo at halimaw, at sa huli, binaliktad ang kanyang kapalaran at naging bayani na nagligtas sa mundo. Si Moon Campbell ang walang utak na blonde na kontrabida sa unang bahagi ng kwento. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para apihin ang bida. Patuloy siyang nagpapadala ng mga tao para saktan ang bida, nagbibigay ng experience sa grupo ng bida. Sa huli, nabigo ang kanyang mga plano at nadamay ang buong pamilya ng duke. Ang kanyang sarili ay ipinatapon habang buhay at naging pulubi sa hangganan. Kung tama ang pagkakaalala ko, lumabas lang ang lalaking ito ng higit sa 20 kabanata at tapos na ang papel niya. At ang taong hindi gustong mamuhay ng payapa bilang isang young master, ngunit gustong sumugod sa kamatayan, ay ako pala. Sino ba ang gugustuhing magkatawang tao para maging bida at magpakasaya? Pero bakit napunta ako sa katawan ng bobong batong ito na tuntungan? Anong gagawin ko? Tapos na. Habang si Moon ay nag-iisip at nagkakamot ng ulo, may kumatok sa pinto.
Sumigaw siya na ipumasok. Dala ni Anne ang isang kahon at pumasok sa silid ni Young Master Moon. Nang marinig siyang tinawag, nag-aalangan na tanungin ni Moon, ikaw ba si Anne? May kailangan ka? Ibinigay ni Anne ang kahon. Narito na ang damit na isusuot ni Young Master sa engrandeng piging bukas. Ipinapakuha po ng ginang para subukan nyo. Magili na sumagot si Moon, sige, naintindihan ko. Ilagay mo na lang dyan. Ikinagulat ito ni Anne nang makita ang sugat sa kamay ni Moon. Nag-alala siyang nagtanong, nasugatan po kayo, Young Master. Naalala ni Moon, hindi ako nag-ingat kanina kaya nagasgas ako. Okay lang. Mayroon po ba kayong gamot o band-aid na pwedeng ibigay sa akin? Hindi maintindihan ni Anne ang sinasabi niya. Band-aid? Hindi ko po alam kung ano ang sinasabi niyo, Young Master. Pero kung para lang po sa pagpapahinto ng dugo, kaya ko naman pong gawin. Nagulat si Moon nang marinig ito. Alam din pala ni Anne ang panggagamot? Dahan-dahan na isinubo ni Anne ang daliri ni Moon. Dilaan niya ito ng bahagya. Sa paraan ng panggagamot na ito, nahiya si Moon at namula ang kanyang mukha. Pagkatapos, inalis niya ang daliri at malumanay na sinabi, huminto na po ang dugo. Bawat patak ng dugo niyo ay napakahalaga. Pakiusap, huwag niyo pong sasaktan ang sarili niyo. Dahil sa kanyang pag-ugali, lalong nahiya si Moon. CJ. Naaalala ko na. Tumayo si Anne at nagpaalam. Kung wala na po kayong kailangan, magpapaalam na po ako para magtrabaho. Magalang na sumagot si Moon, salamat. Pagod ka na. Sumara ang pinto sa harap niya. Sinubukan ni Moon na pigilan ang pagiging excited ng kanyang katawan. Hindi niya napigilan ang pagsigaw sa tuwa, grabe. Sobra naman to. Ang itim na buhok at malumanay na katulong kanina. Ang cute niya. Sa sandaling ito, iniisip pa rin ni Anne ang sinabi ng Young Master kanina. Sinabi niya na salamat sa akin. Sa loob ng silid, nagtataka pa rin si Moon. Pero, bakit kaya gugustuhin ng isang duke na may mataas na katayuan, gwapo at mayaman na guluhin ang bida? Para saan? Kung tama ang pagkakaalala ko, ang apat na dahilan kung bakit siya ipinatapon ay dahil nilagyan niya ng droga ang tatlong mararangal na prinsesa ng imperyo sa kanilang seremonya ng paglaki. Kung alam ko na ang problema, madali lang. Kailangan ko lang naiwasan ang Phoenix arrogant heaven na yun at huwag magpakamamatay sa seremonya ng paglaki. Magkakaroon ako ng pagkakataon na baguhin ang kapalaran ko at patuloy na maging isang mayaman at playboy na Young Master. Kailangan kong mag-isip ng mabuti. Kailan nga ba ang seremonya ng paglaki? Binigay lang sa akin kanina ni Anne ang damit para sa seremonya ng paglaki. Nanigas si Moon. Bukas na, umalingaw sa silid ang kanyang malakas na sigaw. Nag-iisa siya sa silid, walang tigil na nananawagan sa isang espiritual na kapangyarihan. System, nandyan ka ba? Lolo. Diyosa. Kahit sino, pakiusap pansinin niyo naman ako. Wala na ba talaga akong pag-asang makahingi ng tulong? Hindi ba't nakakuha ako ng 5-star card sa dati kong buhay? Kahit bumunot ako ng card na pangpahaba ng buhay, hindi naman siguro ako tratuhin ng ganito. Bukas na ang seremonya ng paglaki. Tapos na. Hindi niya alam kung paano pa siya makakawala sa sitwasyon. Siguro kung magsusori ako agad sa bida bukas, papawiin ba nito kahit kaunti ang galit niya? Siguro hindi naman siya hihingi ng sobrang bagay. Halimbawa, dilaan ko ang paa niya sa harap ng maraming tao. Patuloy niyang hinihikayat ang kanyang sarili. Nang maisip ang tagpong iyon, kaya mo yan, Moon. Ang isang dakilang tao ay maaaring yumuko at tumayo. Ang kaunting kahihiyan na pagdila ng paa, kumpara sa pagkawala ng mga braso't binti at pagiging pulubi, ay wala lang. Ako na lang ang magpapasa ng kahihiyang ito. Siyempre, kung nakasuot siya ng itim na medyas bukas, mas okay. Nakangiting nagpasya siya. Bukas, pagkikita ko pa lang, luluhod ako at yuyuko ng 3 beses. Katatapos lang niyang palakasin ang kanyang sarili nang may bumagsak sa ulo niya. Hinimas ni Moon ang masakit na bahagi at sumigaw, ano yun? Ang sakit. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang mahiwagang libro sa gitna ng kama. Paano napunta to dito? Hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi kaya eh. Mahigpit niyang hinawakan ang libro. Akala ni Moon na dumating na ang tulong. Sa wakas,
Sa wakas yakap-yakap ni Moon ang libro na parang kayamanan. Hindi pa rin ako pinababayaan ng Diyos. Kahit na nakatakda na akong maging isang suwail na anak na panira ng pamilya, kung mayroon akong tulong, hindi na magiging ganun. Simula ngayon, babaguhin ko ang itinakdang kahihinatnan. Ako ang gagawa ng kapalaran ko. Pero naging tulala pa rin siya nang buksan niya ang libro. Binuklat niya ang bawat pahina para tignan. Sa loob, ang libro ay ganap na walang laman. Hindi pwede to. Anong nangyayari? Ang makalangit na libro ay walang kahit isang letra. Nagtataka si Moon, kailangan ba ng isang espesyal na paraan para ma-activate ito? Base sa setting ng mundong kanluranin, ang sugat mula sa pagkakabagsak sa ulo ko kanina ay dumudugo. Tumutulo ang dugo sa puting papel. Ang buong libro ay naglabas ng madilim at kakaibang aura. Ano to? Dahil sa kakaibang aura na lumabas sa libro, natakot si Moon. Grebe! Anong nangyayari? Ang dugo mula sa sugat ay parang sinipsip ng libro. Dugo! Sa pagkalito, unti-unting nakatulog si Moon. Sa kanyang panaginip, nakita ni Moon ang kanyang sarili sa isang madilim na espasyo. Nakatali ang kanyang mga kamay sa pader, at pati ang kanyang mga paa ay nakakulong. Punong-puno ng sugat ang buong katawan ni Moon. Ang kadenang bakal na nakapulupot sa kanyang liig ay lalong nagpahirap kay Moon. Dahan-dahan na dumilat ang kanyang asul na mga mata. Hindi pa rin gising ang kanyang isip. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Isang babae na may madilim na ekspresyon ang lumitaw at dumikit sa kanyang mukha at sinabi, "Sa wakas, gising ka na. Matagal na kitang hinihintay." Naramdaman ni Moon ang sakit sa kanyang katawan kaya mahina siyang umaray, ang sakit di. Walang pakialam na sumagot ang babae, "Siyempre masakit. Para hindi mo makalimutan. Hindi mo alam kung gaano ako nagdusa. Hindi ka dapat ganito. Napakasama mo, malupit at makasarili. Dapat nagdudulot ka ng paghihirak sa iba, hindi pagpapatawad. Dapat kinamumuhian ka ng lahat. Sa ganun, magiging akin ka lang. Akin ka lang. Pero nagbago ka na. Nagbago ka na. Hindi pwede yon. Pero huwag kang mag-alala. Kahit gaano katagal, unti-unti kitang lilinisin gamit ang pagmamahal ko. Magkasama tayong habang buhay. Kahit kamatayan, walang makakapaghiwalay sa atin." Natakot si Moon at sumigaw, "Hindi. Huwag." Nagising siya at sumigaw mula sa kanyang bangungot. Hirap pa rin siyang huminga. Nagdududa si Moon kung isa lang ba itong panaginip. Tumingin si Moon sa kanyang mga kamay na nanginginig pa rin. Naroon pa rin ang sakit sa balat. Sobrang totoo naman ang panaginip na to. Hindi kaya isa itong uri ng propetikong panaginip? Bago ako mawalan ng malay, naalala ko na ang librong ito ay binuklat ang bawat pahina sa isang baliw na paraan at sinipsip ang maraming dugo ko. Kung ang librong ito ay nagbibigay ng propetikong panaginip, baka ang kinahinatnan na pagputol-putol sa katawan ko ay dahil may ginawa akong mali. Sinuri niya ang libro at natulala sa nilalaman nito. Narito ang nakasulat sa libro, bawal baguhin ang kapalaran. Nag-isip si Moon, bawal baguhin ang kapalaran? Ang libro ay naging isang daloy ng madilim na aura at pumasok sa kanyang ulo. Napakadesperado ng sitwasyon para kay Moon. Nagbabala ito sa akin na bawal baguhin ang orihinal na plot, kung hindi ay hahantong ako sa ganoong kinahinatnan. Pero bakit? Hindi ba napakasama ng ganoong kinahinatnan? Sumisilay ang paglubog ng araw sa silid. Tulala si Moon habang pinapanood ang paglubog ng araw. Sa madaling salita, ang mga ideya ko ay ilusyon lang. Para patuloy na mabuhay, kailangan kong kusang piliin ang pagkasira. Gayunpaman bigla niyang napagtanto ang kanyang kalamangan. Sandali. Sa pag-iisip ko, hindi naman talaga ganun kasama ang kinahinatnan sa orihinal. At least mabubuhay pa rin ako. At ang walang kwentang lalaki na yun ay walang kakayahang mabuhay. Kaya magiging pulubi siya kapag ipinatapon. Pero hindi ako katulad niya. Ako ay isang mahusay na mandirigma na nakaranas ng lahat ng uri ng paghihirap sa modernong lipunan. Kung tutuusin, hindi sinasabi sa libro kung anong mangyayari kay Mon Campbell sa huli. Pagkatapos kong ipatapon, maaari kong gamitin ang aking talino upang bumuo ng sarili kong imperyo. Hindi ba napakaganda?
Ang tinatawag na titulong maharlika ay wala naman talagang halaga. Isa lang itong privilege class na nakukuha sa pamamagitan ng pagsasamantala sa paggawa ng mga tao. Bilang isang mandirigma ng uring proletaryo na naniniwala sa sosyalismo, gagamitin ko ang aking dalawang kamay at ang aking kaalaman upang magdulot ng kaguluhan sa mundong ito. Dumating na ang oras ng hapunan. Masayang kinain ni Moon ang kanyang pagkain. Sa isip-isip niya, nakakainis. Hindi pa ako nakakakain ng ganito kasarap na karne noong dati kong buhay. May alak pa. Ang marang niya, malupit at may kapangyarihan ay nakabibighani. Ang magagandang pagkain ay nakapagpasaya kay Moon. Nang makita ang ganoong hitsura ni Moon, nag-alala si Duchess Noyashi Campbell at nagtanong, "Anong nangyayari, Little Moon? Parang masaya ka ngayon." Napatawa rin si Duke Lon Campbell na nakaupo sa tabi niya. Siguro excited siya sa seremonya ng paglaki bukas. Sa tutuusin, isa ito sa mga pinakamahalagang araw sa buhay ni Moon. Sumunod na sumagot si Moon, "Tama po, ama't ina. Inaasahan ko po ito." Mahal na tinignan siya ni Noyashi at sinabi, "Ang bilis lumaki ng Little Moon ko. Medyo nakakalungkot. Tiyak na magiging sentro ng atensyon ang anak ko bukas." "Hindi ko alam kung ilang mga batang babae ang mabibighani niya," sabi ni Noyashi. Paalala ni Lon, "Hindi pwede yan. May fiance na ang anak natin." Kung makikita ni Princess Celicia at magsiselos, hindi madaling ipaliwanag. Nagdabog si Noyashi at sumimangot, "Hindi ko gusto ang Princess Celicia na iyon. Palagi na lang malamig at hindi man lang nakakatuwa. Hindi siya karapat-dapat sa Little Man natin." Nagpasensyang sinaway ni Lon ang kanyang asawa, "Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung si Princess Celicia ay hindi karapat-dapat, sino pa kaya ang karapat-dapat?" Pawis na pawis si Moon nang marinig ang sinabi ng kanyang mga magulang. "Mga ilusyonado kong magulang. Gaano ba kayo katiwala sa anak niyo? Anong uri ng tao si Princess Celicia?" Isa siya sa 3 prinsesa ng imperyo na biniyayaan ng kadalisayan ng Diyos. Siya ang pinakamalakas na kandidato para sa titulo ng pinakamagandang babae sa imperyo. Sa orihinal na nobela, nakakuha siya ng malaking suporta dahil sa kanyang cool na ugali. Kahit saan siya pumunta, nakukuha niya ang atensyon ng lahat. Ang anak niyo ay ang pinakamasamang uri ng isda. Hindi ba't alam na alam niyo yan? Kayong dalawa lang ang nagmamahal sa kanya sa mundong ito. Sa totoo lang, pareho silang mababait na tao sa orihinal. Sana makatulong ito. Nakakalungkot lang na nagkaroon sila ng anak na lalaking katulad ko. Base sa pag-unlad ng plot, ang seremonya ng paglaki ay magdadala sa kanila sa gulo. Ang buong pamilya Campbell ay mapipilitang umalis sa high society ng imperyo at tuluyang mawawala sa kwento. Kahit sinasabi ng libro na hindi maaaring baguhin ang nakatakdang kapalaran, hindi ko matanggap ang kapalaran na ipatapon na putol ang mga kamay at paa bilang isang lumpo. Kahit gamitin ko ang modernong pag-iisip ko, masyadong mahirap baguhin ang sitwasyon. Kailangan kong mag-isip ng paraan para gumawa ng kahit anong bagay. Hindi pwedeng baguhin ang sarili kong kapalaran, pero hindi sinabi na hindi pwedeng baguhin ang kapalaran ng iba. Sa pangkalahatan, ang pananakit kay prinsesa ay hindi ang pangunahing dahilan para maparusahan ang pagpapatapon. Ang pagkakakulong dahil sa treason na dumamay sa ama, ang pagkahulog ng Duke Campbell na maihawak ng kapangyarihang militar sa agawan ng kapangyarihan, ang paglilinis ng naghaharing uri ng imperyo at ng aristokrasya, ito ang pangunahing dahilan. Kaya, sa panimula na hindi magbabago ang resulta, kailangang ilayo ang pamilya Campbell sa pangyayari. Parang isang anting-anting na nagliligtas ng buhay pagkatapos ng pagpapatapon. Bukod pa rito, dapat managot ang lahat ng nasa likod nito. Kapag sinabing managot, mukhang walang mas angkop na lugar, kundi ang mundong may setting na western fantasy na ito. Isang araw na lang bago ang seremonya ng paglaki, kaya kahit anong plano, hindi nakakayanin. Kailangang mag-improvise na lang sa mismong araw. Ang pinakaagarang gawain ngayon ay ayusin ang resulta ng paglapastangan sa maharlikang pamilya. Si Celicia, ang walang bahid na prinsesa, ang magiging reyna ng imperyo sa hinaharap. Para ibagsak ang henyong magician, hindi gagana ang ordinaryong love potion. Bukod pa rito, sa alaala ng batang lalaki, wala pang lumalabas na ganung gamot. Ipinapakita nito na wala talagang ganun sa mansyon dati. Maaaring mayroon dun. Maghahanap ako ng dahilan para lumabas.
Sa tamang panahon, alamin kung ang lugar na iyon ay talagang katulad ng sinasabi sa nobela. Isang lugar kung saan may 3 religions at 9 streams na puno ng lahat ng uri ng masasamang puwersa at mga kriminal na wanted. Kung hindi, kahit na ilipat ko ang problema sa silangan, sa bibig lang ako aasa. Habang nag-iisip si Moon, may nabangga siyang katulong na may dalang tray ng tsaa at pastries. Sa antok, nagkabanggaan sila. Nahulog ang katulong sa sahig. Natakot siya nang makita ang pagkasira sa harap niya. Ang sakit. Ang tsaa ng mga magulang ni. Aktibong humingi ng tawad si Moon. Pasensya ka na. Pasensya ka na ha. Nag-iisip ako kanina kaya hindi ako tumitingin sa daan. Okay ka lang ba? Ang katulong na iyon, si Noel, ay tumingin kay Moon na may pagdududa. Kayo po ba si G? Nang makita ang taong nasa harap niya, napagtanto ni Noel na si Young Master Moon pala ito. Nagmamadali siyang kumuha ng tela para punasan siya. Pasensya na po, Young Master. Tutulungan ko po kayo. Nang makita ang tsaa sa kanyang damit, desperadong sinabi ni Noel, tapos na. Yumakak siya sa kanyang ulo at nanginginig na nagmakaawa, pasensya na po, Young Master. Hindi ko po sinasadya. Pakiusap, wag niyo po akong saktan. At wag niyo pong hubaran ang damit ko at itapon sa kalsada. Hindi na po ako ulitin. Patawarin niyo po ako. Bumuntong hininga si Moon at nag-isip. Hindi lang naman basta natapon ang tsaa, bakit ganito nakatakot ang batang babae na to? Gaano kasama ang impresyon ko sa mata ng iba? Dahan-dahan niyang tinulungan ang babae na tumayo. Okay lang. Maliit na bagay lang to, hindi kita paparusahan. Tumayo ka na. Natulala si Noel sa kakaibang pag-ugali niya. Habang si Moon ay nag-aalala pa rin tungkol sa kanya, tinanong niya, okay ka lang ba? Ang init ng katawan mo. Ginamit niya ang espesyal na paraan ng pagtatasa ng temperatura ng mga modernong tao. Niyakap niya si Noel. Sabi ko na nga ba, bakit ang init mo? Nilalagnat ka na pala. Bakit hindi ka pa nagpapahinga? Akala ni Noel na nananaginip siya. Young Master Lee. Pautal-utal pa rin siyang magsalita. Kasi po bukas ang ingranding piging ni Young Master, kulang po ang tao sa buong mansyon kaya. Malumanay pa rin siyang inalala ni Moon. Kahit ganun, hindi ka pwedeng magtrabaho kapag may sakit. Tumawag si Ann mula sa malayo, Young Master Moon. Sumagot si Moon, Ann, dumating ka sa tamang panahon. Ayusin mo siya para magpahinga. Nag-aalangan pa rin si Ann, pero, Young Master, bukas po ang seremonya ng paglaki niyo. Lahat ng katulong sa mansyon ay may kanya-kanyang gawain. Kung magpapahinga si Noel, madaragdagan ang trabaho ng ibang katulong. Kalmadong sinabi ni Moon, kung ganun, kumuha kayo ng mas maraming tao mula sa labas. Hindi ba kayang mag-hire ng ilang tao ang mansyon natin? Magpasya na. Sabihin mo sa headmaid na ayusin ang mga katulong na may sakit na magpahinga. Ang mga bakanting posisyon ay pupunan mula sa labas. Ayokong magkaroon ng mga pasyente na makagulo sa mga bisita sa ingranding piging ko bukas. Ang malinaw na paliwanag ni Moon ay hindi na nag-iwan ng anumang pagdududa kay Ann, naiintindihan ko po. Ipapadala ko po ang utos na ito sa headmaid. Tinitignan nilang dalawa ang paalis na likod ni Moon. Sinabi ni Noel ang kanyang pagtataka, Ate Ann, naalala ko na dati sinabi ni Young Master na ayaw niyang madumihan ang mansyon ng mga tagalabas, kaya hindi niya hinahayaan ang headmaid na mag-hire ng kahit sinong tagalabas. Ang Young Master ngayon ni. Sinabi ni Ann na huwag masyadong mag-isip at sundin na lang ang utos ng Young Master at magpahinga. Sumagot si Noel, opo. Nag-isip si Ann sa sarili niya, kung ikukumpara sa dati, mayroon na talagang pagbabago. Para maiwasan ang paglitaw ng mga sitwasyon na hindi makontrol, kailangang isagawa ang plano ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Sa silid ni Moon, ang mga alahas ay nakakalat sa sahig. Habang si Moon ay walang tigil na naghahanap sa kabinet. Hindi ito at hindi rin yun. Impossible. Sa alaala ng batang ito, gustong sirain ang napakagaling na prinsesa ng Mahika, isang espesyal na love potion lang ang paraan. Ang gamot na ito ay hindi lang mahirap gawin, mahal pa. Bukod pa rito, illegal pa ito. Ang tanging lugar kung saan mabebenta ito. May hinawakan si Moon.
Masayang sinabi, nakita ko na. Ang sama talaga ng ugali nito. Naalala ko na mahirap hanapin ang ganitong uri ng gamit sa orihinal. Ang card na nasa kamay ni Mon ay napakagara, isang AFI card ng black market. Nang bumagsak ang gabi, umalis si Mon sa karwahe at sinabi sa mga katulong, maghintay kayo dito. Bibili ako ng alahas para sa mga magulang ko na isusuot nila bukas. Sumagot sila, opo, Young Master. Maingat na tumingin si Mon sa paligid. Kahit gabi na, maraming tao ang dumadaan. Sa alaala niya sa kalsada, malalim sa kanal ng syudad ng Dinbelend, sa labas ng kaharian, tumigil siya sa isang lugar. Siguro nandito na. Sinabi ng bantay, tumigil. Sumagot si Mon, daga sa kanal. Tanong ng bantay, anong gagawin mo dito? Itinaas niya ang AFI card. Naghahanap ng gamot. Narito ang card ko. Agad na binuksan ang pinto. Mahal na bisita, pumasok kayo. Puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Sa Leopold Black Market, ang eksena ay napakagulo at masigla. Mayroong maraming magic potion na ipinagbebenta, at mayroon pa ring mga magic animal na ikinulong sa mga hawla para ipagbenta. Nanlaki ang mga mata ni Mon. Hindi katakatakang isa itong mundo ng mahika. Kung tama ang pagkakaalala ko, nagbebenta rin sila ng mga aliping demi-human dito. Naaalala ko na binili ito ng grupo ng bida dito. Pero sekundarya lang yon, kailangang unahin ang mahahalagang bagay. Tumunog ang kampana sa pinto. Masiglang sinalubong ng tindera ang bisita, sa wakas, may bisita na naman ngayon. Pumasok na kayo. Anong kailangan ng batang Young Master na ito? Maliit lang ang tindahan ko, pero wala ditong kulang. Diretso na nagsalita si Mon, gusto ko. Gusto ko yung gamot na yun. Nagdududang nagtanong ang tindera, yung gamot na yun? Ipinaliwanag niya, yung walang kulay, walang amoy, at espesyal na ginawa para sa mga magician. Yung pag-inom mo lang ay mawawalan ka agad ng malay. Nang marinig ito, nagbigay siya ng senyales na okay. Yung gamot na yun? Naiintindihan ko. Gusto niyong mga may pera yung ganun, no? Alam ko na may mga nagbebenta ng alipin na magaling dyan. Gusto mo bang irekomenda ko? Kailangan lang magbayad ng kaunting bayad sa referral. Maaari mo ring banggitin ang pangalan ko para makakuha ng discount. Nang makita na masyado siyang madaldal, tumalikod si Mon at umalis. Kung wala. Aalis na ako. Nagmamadaling hinila siya ng may-ari ng tindahan. Mayroon. Siyempre mayroon. Young Master, sandali lang. Pero bihira ang gamot na to, kailangan kong hanapin. Maghintay ka lang. Palihim na sinusuri ni Mon. May suot na maskara na tumatakip sa buong mukha niya. Mayroon na ring magic ang boses niya, kaya hindi malaman kung lalaki o babae. Pero ang kanyang gawi at tono ng pananalita. Ang tindera ay naghahanap pa rin ng gamot na kailangan ni Mon. Nakagawa ako ng 2 bote ilang araw na ang nakalipas. Naalala ko na inilagay ko ito sa kabinet na ito. Saan ko nga ba inilagay yun? Noong panahong iyon, palihim na sinusuri ni Mon ang buong katawan niya. Mayroon din siyang magandang katawan. Babae. Posible na isa siyang magandang babae. Ang makapagnegosyo sa magulong black market, malamang na mas malakas ang mga trick niya kaysa sa tindahan na ito. Kung makakabuo ako ng magandang relasyon sa kanya, maaaring makatulong pa siya sa akin kapag ipinatapon ako. May sinabi ang tindera kay Mon, maghintay ka lang, Young Master. Komportableng sinabi ni Mon, okay lang, basta mayroon ka. Hindi ako nagmamadali. Muling bumukas ang pinto. Nag-alala si Mon at tumingin sa likod niya. Muli, isang babae na may suot na headscarf ang pumasok. Masiglang bumati ang tindera, hello po, bisita. Agad din niyang sinabi ang kanyang kahilingan, gusto kong bumili ng espesyal na love potion. Kailangan malakas at hindi nag-iiwan ng kahit anong magic residue pagkatapos ng pangyayari. Meron ba kayo? Nagulat ang tindera. Meron naman. Sandali lang ha. Sa isip-isip niya, walang pumapansin sa ganitong gamot. Napaka-weird naman ngayon. Muling sinuri ni Mon ang pangalawang babae. May suot na headscarf at may amoy ng pabango. Ang babaeng ito ay may pangangailangan din sa bagay na yun. Sa pagbili ng ganitong gamot, malaki ang posibilidad na gusto niyang saktan ang iba.
Sayang lang na wala akong paraan para pigilan ito. Magdasal ka na lang para sa iyong sarili, kapatid. Masayang inilabas ng tindera ang dalawang parehong bote at inilagay sa mesa. Nakita ko na. Ito yun. Medyo nag-alala si Mon. Sandali lang. Parang masyadong matingkad ang kulay na to. Ipinaliwanag din ng tindera, huwag kang mag-alala. Kahit na medyo nakakaakit ang kulay ng gamot na ito, hindi ito matutuklasan kapag inilagay sa mga inumin tulad ng alak. Bukod pa rito, kumpara sa hindi nito maitago, mas maraming benepisyo ito. Kahit isang maliit na patak lang, kahit elepante ay mawawalan agad ng malay at mahihimatay sa loob ng 2 bawas 3 oras. Medyo hindi makapaniwala si Mon. Isang patak lang, kayang patulugin ang elepante. Totoo ba? May kumpiyansang tiniyak ng tindera, syempre totoo. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong subukan. Kung nakatulog ka sa lugar ko, kailangan mong magbayad ng 5,000 imae para sa bawat oras na babayaran para sa pag-aalaga. Agad na tumanggi si Mon, hindi ko kailangan yun. Magkano ang espesyal na sleeping pill na nankiimeng? 130,000 imae. Hindi tumatanggap ng kahit anong uri ng bargain ang maliit na tindahan na to, mag-swipe ba kayo o magbayad ng cash? Pinili ni Mon ang pag-swipe, habang ang babae ay may ibang pinili. Wala akong sapat na imae. Hindi ko rin balak gumamit ng imae. Maaari kong ibenta sa iyo ang impormasyon bilang kapalit ng magic potion. Maingat ding ipinaalala ng tindera sa kanya, kailangan kong paalalahanan ka. Hindi maliit na halaga ang 130,000. Nagbigay ng liham ang babae at nagpatuloy, ang impormasyon na ito ay tiyak na nagkakahalaga ng 130,000. Kahit na para sa iba't ibang tao, ang halaga nito ay higit pa sa 100,000. Kinuha ito ng tindera para subukan. Sige, tingnan ko kung anong impormasyon to. Pagkatapos basahin, sinabi niya, medyo nakakatuwa ito. Sigurado ka bang totoo ang impormasyon na ito? Hindi nag-alala ang bisita. Kung totoo ba o hindi, sa palagay ko malalaman mo naman. Umiti ang tindera, masyado mo akong pinagkakatiwalaan. Pero tulad ng sinabi mo, nagkakahalaga ang impormasyon na ito ng 130,000. Sige na, umalis ka na. Ang bote ng magic ay sayo na. Kinuha ng bisita ang bote ng gamot at umalis. Salamat. Magalang din na inihatid ng tindera ang bisita. Mag-ingat ka. Nang dumating na kay Mon, tinanong niya, paano naman ang batang yaong master? Iniabot ni Mon ang card. Mag-swipe na. Sumagot siya, okay. Binigyan din siya ng ibang bote ng tindera. Young master, narito ang iyong card. Bukod pa rito, narito ang isang maliit na regalo para sa iyo. Nagulat si Mon. Maliit na regalo? Para saan? Madalas na sinabi ng tindera, para yun. Naiintindihan mo naman siguro. Sa kombinasyon sa pulang bote, magiging mas maganda ang karanasan. Kinuha agad ni Mon ang parehong bote. Kung ganun, salamat. Tama, nabanggit ng babae kanina ang impormasyon. Sumigaw ang matamis na boses ng tindera. Interesado ka sa impormasyon na yun? Dahil itinuturing na kitang malapit na kaibigan, ibebenta ko ito sa iyo sa magandang presyo. Tumingin si Mon sa kamay niya. Nagsenyas siya na 70,000. Itinuwid ng tindera, 100,000. Dahil sa presyo na ito, natakot si Mon. Umalis siya na parang hangin. Hindi ko kailangan. Salamat. Sa kanyang isipan, hindi napigilan ni Mon na magmura. Nakipagpalitan ka sa harap ko, pero naglakas loob kang itaas ang presyo ng 7 beses. Ang sama talaga. Hindi pwede. Sa black market na ito, sakim ang mga may-ari ng tindahan. Kahit gumastos ako, hindi sigurado kung tutulungan nila ako. Malamang nadagdagan pa nila ang hirap ko. Kailangang humanap ng katuwang na mas matapat. Nagpaalam ang tindera, mag-ingat ka, yaong master. Bumalik ka ulit. Nang wala na ang ibang tao, inalis niya ang kanyang hood. Ang impormasyong tinanggap niya ay nagpasaya sa kanya. Akala ko ang bukas ay seremonya lang ang paglaki ng inutil na yaong master na Campbell. Hindi ko inaasahan na darating din ang prinsesa. Pero ang pinakamahalaga ay ang mansyon dahil kulang sa tao, naghar ng mga tagalabas. Kanino ko kaya ibebenta ang impormasyong ito?
Napakahirap magpasya. Naaalala ko na ang dalawang prinsipe ay palaging kinamumuhian ang kanilang mahusay na kapatid na babae. Mayroon din si Duke Joy noon na palaging kinakalaban si Duke Campbell. Napaka-interesante nito. Ibenta ko kaya sa dalawang panig? Napakasama ko naman kung magbebenta ako ng isang isda sa dalawang tao. Kinabukasan ng gabi, sa Campbell Duke Mansion, ang seremonya ng paglaki ay ginanap ng may engranding estilo. Isang tao ang nagdala ng kanyang anak na babae para batiin si Lon. Duke, ito ang pangatlong anak ko. Narito para batiin ka. Magalang na sinabi ng anak na babae, "Greetings po, Duke Campbell." Greetings, ngunit biglang natigilan siya nang makita si Moon. Nahihiyang tumakbo siya palayo. "Ina, tinatawag ako." "Pasensya na." Nahihiyang ipinaliwanag ng kanyang ama, "Pasensya ka na, Little Moon." Medyo nahihiya ang dalaga, kaya humihingi ako ng tawad sa ngalan niya. Magiliw din na sumagot si Moon, "Okay lang. Hindi ako nagagalit. Hindi namin siya naalagaan ng maayos. Mag-enjoy kayo." Sa isip-isip ni Moon, malinaw na hindi lang ang anak na babae ni Marquis Hawk ang may ganong paningin. Tutuusin, masyadong sama ang mga pagsusuri sa original. Malumanay na hinimas ni Lon ang ulo ng kanyang anak. "Napakasaya ko sa ipinakita mo ngayon, Moon. Nag-aalala pa nga ako dati, pero ngayon nagkamali ako. Ikaw ang pangunahing tauhan ng seremonya ng paglaki ngayon. Ngayong gabi, hindi ka na magiging isang lalaki, kundi isang tunay na lalaki ng Campbell. Magsumikap tayo." Dahil sa paghihikayat niya, nangako si Moon, "Magsisikap po ako." Sa labas ng pinto, may nag-anunsyo, "Pakiusap, manahimik ang lahat. Malugod nating tanggapin ang pangatlong tagapagmana ng Leopold Empire. Ang dalisay at walang bahid na anghel na pinagpala ng Diyosa ng Yelo, Prinsesa Celicia." Lumitaw siya sa harap ng lahat na naroroon. "Ipinagbili ni Lon kay Moon, sasalubungin ko ang dalawang duke. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lugar na ito. Tandaan, huwag baliwalain ang prinsesa." Masunurin siyang sumang-ayon, "Opo, ama." Aktibong sinalubong siya ni Moon. "Prinsesa." Magalang ding bumati si Celicia, "Matagal na tayong hindi nagkita, Young Master Mon." Pinuri ni Moon ang prinsesa, "Ngayon talagang nakakabighani ka." Kalmadong sumagot si Celicia, "Ganun ba? Salamat sa papuri mo." Pagkatapos, bigla siyang nagbigay galang kay Moon, pero kung marinig ko ang papuri na ito mula sa bibig ni Young Master Moon, bihira talaga. Matalinong sumagot siya, "Sinasabi mo ba na hindi ko mapigilan ang sarili ko na magsalita ng masasakit na salita?" Sumunod si Celicia, "Hindi ba?" Binago muli ni Moon ang topic. "Mula ka pa sa kaharian, pagod ka na siguro. Gusto mo bang magpahinga sandali? Magsisimula pa lang ang engranding piging." Agad na sumang-ayon si Celicia, "Sige, salamat." Nang makitang umalis na ang prinsesa, huminga ng malalim si Moon. Sa wakas, umalis na. Maganda nga, pero nakakatakot din. Hindi katakatakang ang unang babae sa orihinal ay talagang nakakatakot. Napansin din ni Celicia na si Moon ngayon ay parang iba kaysa dati. Dahil mas magalang na siya. Biglang may nagbulungan sa likod niya, dumating na pala ang anak sa labas na yun. Hindi ba't may babae ilang araw na ang nakalipas na nakipaglaban sa kanyang magiging asawa? Narinig ko na binigay ni Count Bugader ang posisyon ng tagapagmana sa kanya. Hindi lang siya anak sa labas, isa pa siyang babae. Saan siya kumuha ng karapatan para magmana ng posisyon ni Count? Hindi ko rin alam kung anong iniisip ni Count Bugader. Ipinagpaalala ng iba, nandito si Count. Huwag mo siyang hayaang marinig. Inaasahan na tinignan ni Moon ang isang direksyon. Dumating na rin. Ang tunay na pangunahing tauhan ng orihinal, ang Phoenix Arrogant Heaven ng mundong ito, si Ariel Bugader. Lumitaw si Ariel. Sa tabi niya si Elia Angel. Lumapit si Ariel para batiin siya. "Young Master Mon, nagkita na naman tayo. Kumusta ka?" Nagpakita ng ngiti si Moon. "Siyempre, okay lang ako, Miss Ariel Bugader. Salamat sa pag-aalala." Nagulat si Ariel sa pagbabago niya. Sa isip-isip niya, anong nangyari? Bakit hindi niya ako tinawag na bastard gaya ng dati? Kaya ng utak niya na maalala ang pangalan ko. Naunawaan na ba niya? O mayroon siyang binabalak? Nag-alala ulit si Moon sa babae sa tabi niya.
Siguro, ikaw si Miss Leah, di ba? Nagulat din si Leia nang marinig yun. Alam pa rin ni Young Mastermon ang pangalan ko. Ngayon, mas mahusay pa sa isang Miss Universe ang kilos ni Moon. Magili siyang sumagot, syempre. Paano ko makakalimutan ang pangalan ng isang mahalagang bisita? Miss Leah Angel. Malamig na itinulak ni Ariel ang kamay ni Moon. Tumayo siya sa harap ni Leah para bantayan ito. Anong gusto mo? Dahil sa panganib na ibinubuga ni Ariel, medyo nanginginig ang boses ni Moon. Miss Ariel T. Malamig siyang nagpahayag, Moon Campbell, pakinggan mo akong mabuti. Nandito lang ako dahil sa ama ko. Wala akong pakialam kung may binabalak ka. Tutukan mo ako. Kung maglakas loob kang magkaroon ng anumang maling balak kay Leah, tiyak na hindi kita patatawarin. Pagkatapos sabihin yon, inakay niya si Leah. Leah, alis na tayo. Sumagot ang babae, opo. Medyo nawala ng pag-asa si Moon. Malalim ang impresyon niya sa original ko. Mahirap baguhin yon sa maikling panahon. Okay lang, basta matapos ko ang gabing ito, ang ating kapalaran ay magiging dalawang parallel lines na hindi kailanman magtatagpo. Mula ngayon, magiging tagapagligtas ka, at magiging empleyado ako para sa sarili ko. Magkakaroon tayo ng sari-sariling magandang kinabukasan. Phoenix Arrogant Heaven, Miss T. Sa ganun, sa pamumuno ng aking mga magulang, sa harap ng lahat ng aristokrata ng imperyo, natapos ni Moon Campbell ang kanyang seremonya ng paglaki. Simula ngayon, ituturing na rin akong opisyal na tagapagmana ng Campbell. Nakakalungkot lang na kung susundan ko ang lahat ng plot sa orihinal, magiging limitado ang pagiging tagapagmana na iyon. Pagkatapos makumpleto ang oath, huminga ng malalim si Moon. Sa wakas, tapos na. Susunod na, maghanda para sa mahahalagang bagay. Nagmamadaling hinanap niya ang prinsesa. Sa wakas, natagpuan niya siya sa isang sulok. Muling lumapit si Moon. Hindi ka panipaniwala na walang umaalalay sa prinsesa. Mukhang napapabayaan ako bilang host. Sumagot si Celicia kay Moon Campbell. Tumingin si Moon sa kanya na may pag-asa. Hindi kaya mapalad akong imbitahan ka para sumayaw? Tanong ni Celicia, inaaya mo ba ako? Seryosong sinabi niya, syempre, ang magandang prinsesa ko. Sumang-ayon si Celicia, sige na nga. Ngayong gabi ang seremonya ng paglaki mo, tiyak na wala akong dahilan para tumanggi. Masayang sumagot si Moon, salamat. Namamangha ang lahat ng makita yun. Hindi ba't yun si G? Nagulat din si Elia at tinawag si Ariel na nasa tabi niya, tignan mo. Abala siya sa pagkain ng pastry, kaya sinabi niya nang hindi nag-iisip, anong meron? Si Moon at Celicia ay sumasayaw sa gitna ng ballroom. Pinuri ni Celicia ang kanyang sayaw. Okay ka sumayaw. Mapagkumbabang sinabi niya, salamat sa pagpuri mo. Pero yung antas ko ay baguhan pa lang. Lalong tiniyak ni Celicia, talagang may nagbago na sayo, Moon Campbell. Curious siya, sa anong paraan? Ang pag-uugali ko ba ay hindi katulad ng sa isang aristokrata? Sumagot siya, hindi. Yung paraan ng pag-imbita mo. Hindi maintindihan ni Moon ang tanong. Ang paraan ng pag-imbita. Ikinwento ni Celicia, naalala ko na noong nakaraang ball sa academy, hindi ka nag-imbita ng anak na babae ng isang viscount na ganun. Ginaya niya ang boses ni Moon noong panahong yun, babae, magsaya ka at magdiwang. Binibigyan ka ng awa ng batang master na ito ng pagkakataon para sumayaw sa akin. Dahil sa nakaraan na hindi na maalis, naging madilim ang mukha ni Moon. Sinabi ni Celicia, anong nangyayari? Hindi ko ba nagayang maayos? Nagmamakaawa si Moon, ako ang mali, Prinsesa Celicia. Maaari mo bang kalimutan ang tungkol sa nangyari noon? Habang nagtatampisaw ang mga musikero sa kanilang musika, mahinang bumulong si Moon sa tainga ni Celicia. Pagkatapos ng sayaw na ito, maaari ko bang anyayahan ang prinsesa sa aking silid? Nag-aalangan pa rin si Celicia, Moon Campbell, kahit na mayroon tayong engagement, pero tayo ay... Sumagot si Moon, naiintindihan ko. Pero wala akong balak na sumobra. Gusto kong pag-usapan sa detalye ang tungkol sa engagement. Sa pagkarinig nito, sumang-ayon si Celicia. Okay. Nagpatuloy si Moon, alam kong hindi mo ako gusto. Sa totoo lang, sa pagitan natin, dahil lang sa mahalagang relasyon ng mahal na hari sa aking ama, kaya napagdesisyonan ang kasal na ito. Ito ang kagustuhan ng mahal na hari.
Kung gusto mong ipawalang bisa ang kasal, tiyak na makakaapekto sa kredibilidad ng maharlikang pamilya at sa relasyon mo sa mahal na hari. Tama ba ako? Kaya sa palagay ko, dapat tayong magtulungan sa pagpapawalang bisa ng engagement na ito. Kung pagsasamahin natin ang puwersa natin, baka makahanap tayo ng paraan para malutas ang engagement natin. Anong masasabi mo, prinsesa? Sumang-ayon si Celicia, naiintindihan ko. Ang bagay na ito ay dapat tayong dalawa lang ang pag-usapan. Palihim nang umiti si Moon sa kanyang isipan. Nakuha kita. Pasensya na, prinsesa. Para maging maayos ang plot, kailangan ko lang itong gawin. Sinabi ni Celicia, saan ang silid mo? Hindi na kailangang tapusin ang sayaw. Umalis na tayo ngayon. Dahil sa kanyang pagkabigla, hindi makasagot si Moon ng maayos. Mabilis silang umalis sa piging. Nang makita yon, sinabi ng isang katulong, umalis na sila ni Young Master na walang utak. Walang pakialam na sinabi ng isa. Ipaalam na natin at simulan na ang plano. Maingat ding nagpaalala ang isang tao, dapat mabilis tayo. Tutusin, teritoryo ito ng Lion King. Hindi nagtagal, sa silid ni Moon, nang makita niyang dinala niya ang isang bote ng alak, tumanggi si Celicia, pasensya na. Hindi ako umiinom. Pinilit pa rin siya ni Moon, alak lang naman to, kaunting inom lang ni. Gayunpaman, mariin pa rin ang kanyang pagtanggi. Hindi ako pwede uminom. Hindi pwede ang katawan ko sa alak. Kahit isang patak. Walang nagawa si Moon kundi sumuko. Kung ganun na nga. Sa kanyang isipan, humiyaw siya, hindi pwede to, hindi nakasulat sa nobela kung paano patulugin ang prinsesa. Napakakulay pula ng gamot na to, kung hindi siya umiinom, anong gagawin ko? Pilit nang umiti siya at nagtanong, kung hindi ka umiinom, anong gusto mo? Bago pa man niya matapos ang sinasabi, coffee, mabilis siyang pinutol ni Moon, sa alang ang meron. Dahil sa maraming hindi maiiwasang dahilan, walang ibang inumin dito ngayon maliban sa alak at saa. Kaya wala ring nagawa si Celicia, sa alang. Kung ganun, saan na lang? Mas masaya ang itsura ni Moon. Okay lang. Kukuha na ako. Dahil dito, nagtaka si Celicia. Ang paggawa lang ng tsaa ay may ikinatutuwa pa. Sa silid na ginagawa ang tsaa, palihim na isinasagawa ni Moon ang kanyang masamang balak. Maingat pa rin siya. Kahit sinasabi na isang patak lang ang kayang magpatulog sa isang elepante, pero sa harap ng isang napakalakas na magician tulad ni Celicia, siguro o kailang kung dagdagan ko ng ilang patak. Bukod pa rito, hindi ko alam kung anong masamang balak ang bote na ito, para masigurado, hindi na ako magdadagdag. Nakita ni Celicia na matagal siyang wala kaya sinabi niya, hindi pa ba tapos? Nagulat na sumagot si Moon, tapos na. Tapos na. Parehong ang pulang gamot at ang sleeping medicine na high-end ay aksidenteng natapon sa isang tasa ng tsaa sa likod niya. Habang si Moon ay hindi alam na, sinabi niya sa kanya, hintay ka lang. Nang malaman ni Celicia, tumalikod na siya bago umalis. CJ. Maingat na naghintay si Moon hanggang sa umalis na siya. Huminga siya ng malalim. Nakakatakot. Buti na lang walang anumang magic ang gamot na to, kung hindi ay mahuhuli. Basta't may bakanting posisyon, kukuha na lang tayo ng mga bagong tao mula sa labas, nairitang paalala ni Moon Cambio. Ayoko na mangyari bukas sa seremonya ng pagbibinata na may pasyenteng pabaya at makakaabala sa mga bisita. Nanlaki ang mga mata ni Moon sa hindi makapaniwala. Utos ko ba iyon? Impossible. Nagtataka si Moon Cambio, kagabi lang napagdesisyonan ang paghahanap ng kapalit. Imposible bang may nagmamasid sa Duke's Mansion 24 paghahati 7? Biglang may malakas na pagsabog na ikinagulat niya. Napahawak si Moon Cambio sa ulo at sumigaw. Sunod-sunod na tumulo ang pawis. Namumutla siyang tumingin sa labas at nag-iisip. Sa ngayon, ang tanging magagawa ko ay ipagdasal na kayang talunin ni Cecily ang mga assassin. Sa huli, ang katawan kong ito ay hindi makakasali sa labanang ito. Biglang napagtanto ni Moon Cambio ang isang bagay. Ngunit nang sumilip siya sa labas, nag-aalangan ang kanyang mga mata. Malinaw na si Cecily lang ang target ng assassin. Ngayong nabago na ni Cecily ang orihinal na plano, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ngunit sa ngayon, nakatayo roon si Cecily, balot ng nagniningning na aura. Magiging maganda bang resulta kung mananalo si Cecily?
Hinimas ni Moon Cambio ang kanyang baba at nag-isip. Kung sakaling mamatay si Cecily rito, walang makakaalam sa nangyari sa aming dalawa kanina. May narinig siyang boses sa labas na ikinagulat niya. Hindi nakakapagtaka na isa siyang napakagaling na henyo na pinili ng Diyos, si Prinsesa Cecily. Tiningnan ni Cecily ang babaeng alipin ng may malamig na tingin. Ang mabilis na paggalaw at ang light arrow magic at gravity magic ay nagpabigat sa katawan ko, mahinahong hinuha ni Cecily. Ang dalawang magic na walang wave ng magic power siguro ang pakana ng assassin ay nasa katabing kwarto, tama ba? Bahagyang tumawa ang babaeng alipin at humanga. Isang tingin lang, nakita mo na agad ang magic namin. Gaya nga ng sabi-sabi. Bigla siyang nagbago ng pananalita. Hindi tama ang sabi-sabi. Hindi ako ang unang nakapatay ng magic genius. Sa larangan ng mga henyo, isa kang halimaw. Itinutok ni Cecily ang kanyang espada sa babaeng alipin at nagbanta. Sabihin mo kung sino ang nag-utos sa inyo at ililigtas kita sa kamatayan. Umisi siya at nagtanong, talaga? Pumasok ang babaeng alipin sa posisyon ng paglaban. Sa totoo lang, hindi na dapat ako nagsasalita ng ganito sa'yo. Kung minsan, kailangan din ng assassin na magpatagal ng oras, hindi ba? Nagulat si Cecily nang marinig ito. Dahan-dahan niyang kinapa ang ilalim ng kanyang palda at tahimik na sumang-ayon. Naiintindihan ko. May inilabas ang babaeng alipin mula sa kung saan. Isa itong kakaibang bote na naglalaman ng kulay pulang likido. Sa dugo ng 100 bata, yalay ang handog sa dungbihi chai tidet exident chai tiige y chai enge. Nagulantang si Cecily nang mapagtanto niya ang ritual ng masamang Diyos. Sinimulan na ng babaeng alipin ang ritual. Hinihiling ko na bigyan mo ako ng key. Ngumiti siya ng nakakatakot. May lumabas na excitement sa kanyang mga mata. Naglabas ang bote ng madilim na pulang enerhiya. Itinaas niya ito sa air at sumigaw, "Why does a feng to it?" Hindi agad nakakilo si Cecily at napalayo. Tumama ang kanyang katawan sa kabinet na pinagtataguan ni Moon Cambio. Nanginginig ang buong katawan ni Cecily. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin para pigilan ang sakit. Tinitigan ni Cecily ang masamang espiritong babaeng alipin. Mga daga ang lakas ng loob niyo para magpakita sa harap ko. Itinapon niya ang takip ng bote at tiningnan siya ng may paghamak. Daga? Nga, para sa mahal na prinsesa, para kaming daga. Sabi niya at sumugod na parang baliw. Ngunit mahal na prinsesa, nagbabala na ako sa'yo, mamamatay ka sa kamay ng daga. Hindi nakatakas si Cecily. Tinitigan niya ang kamay niya. Bumuelo siya pababa. Tumawa ng baliw ang babaeng alipin. Pula ang kanyang mga mata. Biglang may kung anong bagay ang nagpahinto sa kanya. Esan! Nanginginig si Cecily at dahan-dahang tumayo. Mahigpit niyang hinawakan ang dagger ng babaeng alipin. Nakakatuwa, hindi ko akalain na maliban sa magic, magaling ka rin sa sword fighting. Kaya mong iwasan ang mga critical spots. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Cecily. Nagpatuloy sa pag-atake ang babaeng alipin. Ngunit ikaw na hindi makagamit ng magic ay walang laban sa akin. Sinipa niya ng malakas ang tiyan ni Cecily na mas lalong nagpasakit sa kanya. Isa ka lang tupa na naghihintay na katayin. Dahil hindi siya nakaiwas, tumama si Cecily sa kabinet sa likod niya na nagpabasag dito. Sinubukan niyang tumayo ng matatag, humahakbang ng nanginginig. Puno ng sugat ang katawan ni Cecily. Niyakap niya ang kanyang katawang wasak at humihinga ng mabigat. Samantalang ang babaeng alipin ay iniikot ang kanyang dagger at nakontentong pinagmamasdan ang kanyang gawa. Ang saya-saya. Malapit na rin ang oras. Kalmado siyang nagsalita, malapit na, mahal na prinsesa. Sabi niya at nanlaki ang mga mata at sumugod. Malamig siyang humiti at sinabing, kukunin ko ang ulo mo. Walang pag-aalinlangan, sinaksak ng babaeng alipin si Cecily. Bigla siyang nanlaki ang mga mata sa gulat. Nagulat si Cecily sa sitwasyon. Lumabas na si Moon Cambio para harangan ang dagger. Hindi makapaniwala si Cecily. Sumigaw ang babaeng alipin nang masira ang kanyang plano. Moon Cambio. Ang walang silbing anak ng duke. Ikaw. Tiningnan niya si Moon Cambio nang may pagkamuhi. Naglakas loob siyang. Nang mawalan siya ng focus, sumugod si Cecily mula sa likod na hindi nagawang gumanti ang babaeng alipin.
Mabilis na kumilos si Cecily, sinugatan ang lig niya. Niyakap ng babaeng alipin ang kanyang liig na bumubuga ng dugo. Bumaliktad ang kanyang mga mata, sinubukang magsalita bago tuluyang mawala. Bumagsak ang babaeng alipin sa sahig na nagtapos sa kanyang buhay. Tahimik na lumingon si Cecily, mahina ang kanyang boses. Tapos na. Mahigpit na hinawakan ni Muon Cambio ang kanyang sugat, mabigat ang kanyang hininga at hindi makapagsalita. Lumuhod si Cecily at nagtanong muli, sayang, nakatakas ang isa pa. Hindi ba't ikaw ang nag-imbita sa mga asasin? Mahina ang boses ni Muon Cambio, putol-putol. Hindi, syempre hindi. Hindi sumuko si Cecily at nagtanong muli, kung gayon, bakit mo ako iniligtas? Sinilip ni Cecily si Muon Cambio. Kung mamamatay ako, walang makakaalam sa mga kasalanan mo. Tumingin siya sa kanyang mga mata, sinubukang sabihin, kanina, sinabi mo kapag lalaki ka, dapat mong ligawan ako ng tapat. Nakinig si Cecily sa bawat salita. Ngayon, unti-unti nang nawawala ang focus ng mga mata ni Muon Cambio. Para na ba akong lalaki, mahal na prinsesa? Pumikit siya, ayaw makita ang tanawing ito. Mahinang paalala niya, mauubos ang dugo mo sa loob ng 1-0 segundo. May oras ka pa para magsalita ng 3 pangungusap. Mag-iwan ka ng huling habilin. Ipapaabot ko ang mga salita mo sa Duke at Duchess. Dahan-dahang itinaas ni Muon Cambio ang kanyang kamay. Hirap siyang magsalita sa bawat salita. Hindi ang walang silbing katulad ko ang kamatayan ang pinakamagandang resulta para sa kanila. Hindi na kailangang mag-iwan ng mga salitang magpapaalala sa kanila. Nanginginig ang kanyang kamay, gustong hawakan ang kanyang mukha. Ang huling salitang kailangan niyang sabihin ay, hinimas ni Muon Cambio ang kanyang mukha at bumulong, pasensya na, Cecily. Unti-unti nang humihina ang hininga ni Muon Cambio. At isa pa, Chi. Unti-unti nang pumikit ang kanyang mga mata. Sinabi ni Muon Cambio ang huling salita mula sa kaibuturan ng kanyang puso, gustong-gusto kita. Pagkatapos niyang sabihin yon, bumagsak ang kanyang kamay at nawalan ng hininga. Nanlumo si Cecily at nagalit. Ginawa mo sa akin ang bagay na yon, sa tingin mo ba, isang buhay lang at isang sorry ang makakabayad sa lahat ng yon? Ha! Namumuo ang luha sa kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang buong katawan. Muon Cambio. Ipinakita ni Cecily ang kanyang kapangyarihan. Unti-unting nabuo ang yelo sa kanyang sugat. Hindi ko tinatanggap ang sorry mo, sabi niya sa boses na puno ng sisi, ngunit may halong awa. Kailangan mong mabuhay para bayaran ang kasalanan na ginawa mo. Hubad na lumitaw si Muon Cambio sa loob ng espasyo ng sistem. Buti na lang at may puso ang sistem para takpan ang kanyang kalaswaan. Nakahiga si Muon Cambio na nakabuka ang mga kamay at paa, nakapikit at nag-enjoy. Nawala na ang pagod, hilo at sakit. Ang sarap na. Mainit pa rin ang pakiramdam ng katawan. Nagtataka si Muon Cambio na nakapikit, ganito ba ang pakiramdam pagkatapos mamatay? Sandali siyang nag-isip, ngunit ang resulta pa rin ay kamatayan. Ngunit sa pagkakataong ito, pinili ko ito. Inaliw ni Muon Cambio ang kanyang sarili. Higit pa rito, bago mamatay, nagpanggap pa ako sa harap ng isang napakagandang dalagang tulad ni Cecily. Kahit paano, hindi ako napahamak. Sa kabaliktaran, mayroon pa akong kaunting kalamangan. Tumayo siya at kamot ang kanyang ulo, nagpa siyang huwag magsinungaling sa kanyang sarili. Sige, mula sa resulta, nakakapanlo mo pa rin talaga. Hindi madaling magkaroon muli ng pagkakataong mabuhay. Nagbubulong-bulong si Muon Cambio na parang kinakausap ang kanyang sarili. Ngunit kung sasabihin sa akin na samantalahin ang isang babae, at pagkatapos ay panoorin siyang mamatay at hindi tumulong, hindi ko talaga kayang gawin. Sa huli, hindi ako ang walang pusong hayop tulad ng orihinal na karakter. Bigla, may lumitaw na maliit na itim na vortex sa harap niya. Esan. Pagkalipas ng 5 segundo, napagtanto niya kung ano ito. Hindi makontrol ni Muon Cambio ang kanyang mga salita. Iyon pala ang progress bar sa espasyo ng system. Naglo-load ng progress. Pagkalipas ng ilang sandali, lumitaw ang mga halaga. Pagmamataas, 50%. Inggit, 79%. Kasakiman, 0%. Kahilayan, 0%. Katamaran, 0%. Galit, 0%. Pagiging matakaw, 70%. Nagtatakang tiningnan niya ang libro na nagbubulat-lati ng walang pattern.
Ano ba ito? Sa huli, huminto ang libro sa isang pahina. May lumitaw na pulang letra sa loob. Mangyaring magpatuloy na magpumiglas para sa mundong ito, Muon Cambio. Sumabog ang emosyon ni Muon Cambio nang mabasa niya ang mga salitang ito. S.A. Nang malapit na akong mamatay kanina, hindi kita nakita. Ngayon, gusto mo na naman akong hilahin pababa sa nakakatakot na basement na yon. Sa tingin mo, kung hindi ako umaatungal, isa akong Hello Kitty. Ginugulo pa siya ng libro. Sa sewer ng Duke Camel's mansion, gumalaw ng malakas ang tubig sa kanal. Sinusubukan ng kasamahan ng babaeng alipin na tumakas. Nakakainis. Muntik na ti. Nagitngit siya ng ngipin at pinagsisihan ang kanyang kamang